Ang Nakakatakot na Puno ng Balete by Tristan Yanson. Marami akong narinig na kwento sa aking komunidad tungkol sa kapre. Ayon sa aking mga ninuno, karaniwang tumatambay ang mga kapre sa mga luma at matataas na puno tulad ng balete at akasya. Ang mga kapre ay mga gawa-gawang nilalang na may taas na 7 hanggang 9 na talampakan. Ang kulay ay kasing itim ng uling, ang kanilang mga tenga ay kasing tulis ng kutsilyo, at ang kanilang mga mata ay kasing pula ng dugo. May nagsasabi na mabait sila, pero ang iba naman ay nakakatakot, baliw at masama. Pero sa pagkakaalam ko, may mga kapre na kumukuha ng mga tao, lalo na sa mga babae, at nilalagay sa loob ng kanilang mga puno o kaharian dahil gusto nila silang pakasalan. Pero sa kabila ng lahat, meron akong ibang bahaging kwento sa inyo tungkol sa isang babaeng sobrang takot sa kapre. Alas 5 ng hapon, ang isang magandang maladyosa na nagngangalang Rachel ay lumabas ng balkonahe para makalanghap ng sariwang hangin. At may napansin siyang kumpol-kumpol na kumikislap ng mga alitaptap na nagsisilbing liwanag sa dambuhalang puno ng balete sa tabi ng kanilang bahay. Natulala siya dito at naisipang manghuli, kaya bumalik siya sa loob at naghanap ng lalagyan. Matapos makahanap ng banga ay agad siyang lumabas at nagsimulang manghuli ng mga alitaptap. Makalipas ang ilang minutong pagsubok na makahuli ng ilan, bigla siya nakarinig ng isang pabulong na boses na nagsasabing, "Rachel, halika rito." Ilang beses niya itong narinig, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paghuli. Pagkatapos manghuli ng alitaptap, naisip niyang dalhin at ipakita ito sa kaibigan niyang si Cheska. Pumunta siya sa bahay niya at pagdating niya doon ay nakita niya si Cheska na naglalaro sa harap ng bahay nila. Cheska, tingnan mo yung nakuha ko. Sigaw ni Rachel. Sheesh! Ang cool niyan! Saan mo nakuha yan? Sagot ni Cheska na may tonong excited. Nakuha ko to sa puno ng balete. Malapit sa bahay namin. Gusto mo? Kaya kong ibigay sa'yo dahil marami pa. Sabi ni Rachel. Oo, pwede ko bang makuha? Pag-iisip ni Cheska. Okay, andito ka na. Sagot ni Rachel. O siya nga pala, Cheska, ikukwento ko sa'yo yung kakaibang tunog na narinig ko kanina nung huli akong alitap-tap malapit sa puno ng balete. Nakatingin lang sa kanya si Cheska at ngumiti dahil alam niya ang sinasabi ni Rachel. Nang magkukwento na sana si Rachel ay biglang iniba ni Cheska ang usapan dahil hindi siya naniniwala sa alinman sa mga mitikal na nilalang. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na siya ay nagkukunwari dahil takot siya sa mga kapre dahil sa marami siyang naririnig na mga kwento tungkol sa kanila. Mula sa kanilang kapitbahay at maging ang kanyang mga magulang ay nagkwento sa kanya tungkol dito. Nataranta si Rachel noong una kung bakit biglang iniba ni Cheska ang topic, pero kalaunan ay hindi na lang niya pinansin at sinabing, Gusto mo maglaro ng taya-tayaan? agad naman sumagot si Cheska ng, Oo. kaya agad siyang tumayo at inilagay sa kwarto niya ang mga alitap-tap na binigay ni Rachel. Naghahabulan sila sa field hanggang sa mapagod sila. Pagkatapos ay natapos silang makahinga ay nagpasya silang umupo sa pilapil at magpahinga. Habang nagpapahinga sila ay nagpasya si Cheska na asarin siya. Hoy Rachel, alam mo ba ang balete kung saan sinasabi sa atin, mga kapitbahay at lolo at lola natin kung saan nakatira ang kapre na nasa tabi ng bahay mo? Sana hindi ka ihatid ng kapre kapag naglalakad ka pa uwi. Pabirong sabi ni Cheska. Sa sinabi niyang iyon, talagang kinalibutan si Rachel. Pakiramdam niya nasa tabi lang niya ang kapre. Malakas ang kutob niya na baka mangyari talaga ang sinabi niya sa kanya. Tumingin siya sa paligid at madilim na. Sinabi niya kay Cheska na kailangan na nilang umalis dahil gabi na at baka hinahanap na sila ng kanilang mga magulang. Uuwi sila at sabay na naglalakad. Habang naglalakad sila, nararamdaman pa rin ni Rachel ang takot. Hindi maalis sa isip niya ang kapre. Dahil mas malapit ang bahay ni Cheska sa bukid, ay nauna siyang umuwi. Naiwang mag-isa si Rachel na naglalakad sa dilim. Ngunit nang makita niya ang kanilang gate ay tumakbo siya na mabilis para makapasok sa loob. Pagkapasok niya ay dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig. Pagkatapos uminom ng 2 basong tubig ay pumunta siya sa kanyang kwarto, kumuha ng tuwalya at nagtungo sa banyo. Naligo siya at naghanda para sa kanyang oras ng pagtulog. Habang nakahiga siya ay iniisip pa rin ang kwento ni Cheska at ang boses na naririnig niya kanina. Mula noon, natutunan niya ang kanyang leksyon na huwag manatili sa labas ng gabi at umuwi bago lumubog ang araw.